ato na siya i-greet dito sa group chat. Kaso di siya makaanhi, pero probably padulong naman. Kunya, today is the last week na ba? Of October, di ba? Third week. Last Sunday. Last Sunday of October niya. Pasko na, no? Paspas kayong panahon. Lagi, dali na tayo. So, let's hope ganindot ato ang tuan. And I think nagtagi-look forward sa Christmas. Padayon na itong pray ang ato ang country, ang atong nasod, the Philippines. Napay mga good news dira, lain. No? Pray ta sa students nga God bless sa inyong ba naman sa inyong final exam, no? I hope okay inyong pag-answer niya, nindot inyong grades. Kaya para malipay yung papagmama. Amen ba? Sige. So karon gina-invite ako tayo nga manindog ta as we begin our worship. Ako kita. Sige, tapos pinbasahan to responsibility. Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you, Lord, for this day. Salamat po na rin lawang ang itapok ng katawhan to worship you. Lord, prepare our hearts and minds as we sing songs of praise to you, as we listen, O God, to the scriptures. May you bless, Lord God, Pastor Dave, as he will be sharing your word today. May your Holy Spirit, Lord God, fill this place. Lord, thank you for your forgiveness. And kung naman may mga kagulanan karon, ginahuna-huna, Lord, among ginasangat ka na. Mayroon nun ba na siya? Health ba na siya? Lord, nag-pray mi sa mga igsuon, ngalain nilang panglawas karon, may you heal them, may you touch their bodies. Salamat, Lord, sa iyong provision. Salamat sa iyong protection, Lord God, sa matag usa. Salamat, Lord, sa wisdom yung gihatag sa students during their exams. Salamat, Lord God, sa opportunity sa mga nagnegosyo o strength, Lord God, sa mga nagtrabaho. Lord, i-bless na ng inahan diri nga nagbantay, nag-alaga sa mga bata. Sila, Lord God, ang nagpakita o kanang guidance, Lord God, sa mga anak. Nagay silang strength sa ilang calling, Lord God, to be homemakers, Lord God. Bless them and be with them. Lord, ang mga igsoon nga dili ka worship karon ang adlaw with us, we also pray for them. Ipani sila karon kung asa man sila. Take good care of them, Father. Kini among ginaampo in the name of Jesus. Amen. Amen. Let's worship the Lord. Kalibutan, karun kami may kaluwasa.
us continue to praise you, Lord God, and worship your name. You are worthy to be praised. Thank you, Lord. Nahimusok ko ng kalimutan uban sa dako nga katuyuan inisod ko sa kalangitan mga bulan kapituon na di mo kipalimutan. Mga pagkantos ng kinabuhi imong ipasan alang ka na ko sa kahugawan imong inuan kinabuhi ko karon nahugasan sa habilin mong dugo. Wala isama kanimo kagamhanan wala arang makatubong sa tugma mo tapos na kagaya pasinundan ka hangtod may kinabuhi Yes, Lord. hangtod may gusto hangtod may gininhawa sa gabil ko himayaon ka hangtod nila ka sa kasing-kasing ko bayaon ka o galagaran ko Ginoo. Jesus, thank you, Lord. We worship you. Nahimusok ko ng kalibutan uban sa dako nga katuyuan inisudon ko sa kalangitan mga ulan kabituon na imong gipalimutan. Mga pagkantos ng kinabuhi imong gipasdan alang ka na ko sa kahugawan imong gihinuan kinabuhi ko karon nahugasan sa habilin mong dugo walay sama kanimo kagamhanan
may kinabuhi, hanggang may gusto, hanggang may ginhawa. Sa gamit ko'y mayaman ka, hanggang niyaka sa kasing-kasing ko. Mayaman ka, o galagalan ko. Hanggang may kinabuhi, hanggang may gusto, hanggang may ginhawa. Sa gamit ko'y mayaman ka, hanggang niyaka sa kasing-kasing ko. Mayaman ka, o galagalan ko, Ginoo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Let us continue to worship the Lord by offering our lives to Him. Aron atak na ato ning igahin, aron magpasalamat kaniya, atong hinumdumon ang iyang kaayo. Ug ako nasayod nga dinhi ni aning simbahan na daghan na mo mga prayers nga gitubag sa Ginoo. So atong upadayon ta pag request ug doon na pa may mga butang na gina-desire sa inyong kinabuhi. Ang presensya sa Diyos nakauban ka nato karon. So let us pause for a moment ang atong isulti sa iya ang atong desire. Let us take this time magampo ta. Amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Ang imong gingharian moabot ka namo, ug ang imong kabubudon matuman din ni sa yuta, sama sa gituman kani dinha sa langit. Lord, nakita nimo ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Kita nimo ang ilang kasing-kasing, ang ilang katuyuan, o ang ilang pagtuo o pagsalig kanimo. Ani ang kaming tanan din ni Lord, aron pagsimba o pagdayeg kanimo. Bless your people, O God. In spite nga naay ulan, kami, Lord, ni anhi kayo. Halang mabasa, kay kami nasayod nga ang ulan
panalangin gikan sa langit. Kung kami ana dinhi mupadayon gayud kami pagsimba o pagdaig kanimo. Samtang doon na kami kinabuhi. As long as we have the strength of God, doon ay kusog. Matod pa sa akong gikanta. Mupadayon yun may worship sa iyo. Pasaylo kami, Lord. Ay, na ay mga panahon na kami gibating og kaluyang, ibating og kahinayon sa pagdasig aron kami magtuon o magampo diha kanimo. Lord, pasaylo kami. Hinaod, Lord, na imo kaming katagan o kalipay, joy and peace and strength, Lord, nga kami ma-encourage to worship you. Dili lang sa adlaw nga kami magkapok, kundi bisag na ami sa among panibalay. Tabangi kami nga makikistorya kanimo, nga dili kami kalimot na ang balaang espiritu nagauban kanamo. Kada adlaw, ang among mga anghel nagauban kanamo to protect us. Lord, help us to be grateful to you. Tabangi kami nga makat-on kami nga kanunayon nga makanunay kami nga magpasalamat kanimo. Have mercy on us, O Lord. Salamat, Lord, sa imuhang compassion, sa imuhang kindness, compassionate love, na in spite sa among kalapasan, imo ning gipasayon. Wala nimo, Lord, gikwinta ang among mga sayop, wala nimo gihinumduman. Dili, Lord, imo ming gitabangan nga musubay sa dalan nga matalo. Bless your people, Lord. Kung sa man ang mga kabugaton nga naa sa ilaha, tabangi sila. Dungga ang ilang mga pangamuyo karon, O Lord Jesus, and help us. Lord, we pray for our country, ang among nasod, Lord, nga wala ang kwarta, sa pa may isuldo sa gobyerno, sa pa may ihatag aron masulbad ang mga problema, Lord. Let your punishment be upon the wicked, O God, sama sa imong isaan. Kani mga tao nga wala man lang maguna-una, let them taste in their lifetime the punishment of their wickedness. Kay tungod sa ilang gihimo ang mga inosente, Lord, padamay, magantos. And Lord, nagaampo kami tanan with one heart nga hatagi kaming maayong nga leader to guide our country. Abangi kami, Lord. Katong mga among igsuon, Lord, nga nanginabuhi, bless them sa ilahang mga trabaho, bless them sa ilahang negosyo. Kay ikaw ang Diyos nga buhi, who has the power to bless and the power to take out the blessing. Thank you, Lord, for reminding us na ikaw ang among Ginoo ug ikaw nag-care sa amuha. Bless the students. Let them finish their school. Mahuman nila ang ilahang mga ambisyon aron ang ilang ginikanan mahimuot kanila. Sa mga kami nagasimba o nagadayeg kanimo, ug ikaw, Lord, o Diyos, mahimuot sa amin. Anoint Pastor Dave nga siya mo maghatag og message karon. Prepare our hearts and minds na amo kaning masabtan ug mahinumduman ug amo ning timan-an aron
Bisag asa mi maadto, ma-apply na mo sa among Ginoo. Salamat o Diyos. O ang imong presensya magauban ka na mo karon sa among pagpaminaw sa imong pulong. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Ang lingkod na. May buntag sa tanan. Sa mga oras ng mata, kami late ni kamata kay sabi ng ugwan pa. Alas 6 pa. Walang diay. No, so, pero maayo kay nakaabot na tanan diri na safe. No? Though nangabasa pa gamay pero blessing daw ng ulan ano sila. Blessing, no? Kay kung wala ulan, hindi pong inita, di ba? Basta na sa way nga ginabalance ni Lord ang kalibutan. Kung wala ulan, wala, mga matay po ng tanong, no? Matay kaunon. So, mayigod si Lord. So, this morning, nagpasalamat ko sa Ginoo for this another privilege na nga ma-share na ko iyahang word. So, akong gititle ang akong sermon as God's Reminder. No? Mga panghimangno sa Ginoo. Pero bago ta mo adto, unsa ni mga klase-klaseng mga reminder, no? Balik-balik ni gingon sa Ginoo. Mangutana ko sa inyo ha. Unsa bay katong bata pa mo, unsa bay balik-balik ginaingon sa inyong ginikanan sa inyo? Eskwela na, magtarong og eskwela. Unsa pa? Magbinutan. Dili maglaglaag, dili magbarkada-barkada. Muli og sayo, no? Tama ka, remember ko na kay itong una kami, high school. Wala pa ganin sa balay, alas 6 sa gabi wala na. Sukop na kay si Mami. Saban na yan. Alas 6 karon mga bata, ang sana oras mo uli? Masa ba oras? Sayo pa kayo ng alas 6 na. Depende kung na-practice. Pero ako yung muna, school days, wala pa mi sa balay. Alas 5, mangita na si Mami. Alas 6, wala pa mi. Sure dyan na, sure ball na nga. Kasama, no? So, dagag mga reminders, no, atong mga ginikanan sa tuwa. Ug kani mga reminders na ginahatag nila sa tuwa. Para man ni sa tuang kuan. Ka maayuhan, no? Ilahan ning ginabalik-balik ug ingon sa tuwa for our own good. Ug basing karon, no, daghag mga balik-balik na ginaingon, no, sa atuan, no. Maka-remember pud ko dati nga akong lolo kada mo bisita siya sa balay. Balik-balik ganyan ni gingon. Ana siya tulo na kabutang. Iyang una ingon, study, no? Katulo jud pasabot pag study gyud tarong, no? Ngay kaduha, beware of too much barkada, no? Okay lang magbarkada pero ayo pasobra. Okay ra man na, no? Di pasobra. Og tulo, ikatulo, spend the money of your mother and father wisely. Muna ingon sa papa ni Mami, mo bisita siya sa balay. Balik-balik yun na ingon, no? Wala siya lang ingon sa mo. Mawala yun na ingon. Sure ko si Daniel, kami memorize ko na, no? Study. Beware of too much barkada. O, spend the money of your father, of your papa and mama wisely. Muna balik-balik yun na tulong. Kaluyan sa ginawa mo, manong gituman, no? Nag-study. Dili sobrang day barkada pero dili sobra og spend maayo. O dati wala magud ambot kung sa ako mga igsoon pero wala jud ko kaagi anang ko ghost project. Nangayo ko kwarta, uy na di may project sa school pero wala good pero wala jud ko kaagi ana. Ambot lang ka Daniel. Engineer man Di PWH siya nga engineer. Anyway, joke lang. One reminder ni God sa mga Israelites. So, kani akong i-share sa inyo ang kamuis na kukuha. So, ang Israelites, kani nga panahon, padulong na sila, no? Enter na sila sa Promised Land. Again, sa atong previous nga wali, no? Ang Israelites, gikan sila sa Egypt,
Dara Egypt. Kung tanawon ninyo na sa inyong mapa karon, naa gyud ni no, tinuod yun eh. Gikan sila sa Egypt, ning naog sila diri kay gahi magulo, imbis mo diretso na ta sila, gahi man sila gulo. So tuyok-tuyok sila sa diserto for 40 years. Ato na ning zoom no. Naog sila, hunya ning saka, hunya ning naog, hantod na sila diri. Diri na. Padulungay na sila mo cross sa Jordan River, no? Maning promise ni God sila nga dalunta mo sa lugar nga naay abundance, no? Flowing with milk and honey. So karon kasulod na sila, no? Ako na to sa lain nga mapa. Egypt, na sila karon diri sa Moab, no? Ako na to bukid. Bukid na siya. Moab, na bukid. Kunya, pa-cross na sila diri Jordan River man eh. Naana dito ang promise ni Lord, no? Pero bago sila gipasulod sa Ginoo, naay reminder si God sa ilaha, no? Naay reminder si God. No, makbasa ninyo ni siya sa Book of Deuteronomy. Pero before Deuteronomy, balik-balik na ginigiingon sa Ginoo sa ilaha, no? Para sa ilahang kamaayuhan, no? So, atong i-discover karon, no? Unsa maning balik-balik na giingon sa Ginoo sa ilaha, no? Kita magud sa atong kinabuhi, I believe nga once motuog kita sa Ginoo, nagyud siya gi-promise sa tuwa nga kaning ginatawag po sa Israelites na a land that is flowing with milk or honey, no? So, amen, agree ba mo? No? So karon ang Israelites na silang atubangan. So karon morning reminder ni God sa ilaha. And I think mo puning reminder ni God sa tuwa, no? Na si Lord, I'm sure naman siya promise, no, sa tuang kada usa sa tuwa, no. So ato ning timan-an ng mga reminders bago sila ning sulod. Number 1, basahon na to. Obedience equals blessing. Kung obey ta sa Ginoo, sure ball yun na ang blessing. Kung dili ta mo obey, walay blessing. Though sometimes maluoy ang Ginoo na blessing. So dili sure ball ang blessing, no? Alang nga depende ba sa Ginoo, maluoy ba siya sa imo or dili, no? Pero ang sure diri kung obey gyud ta sa Ginoo, adunay blessing, no? So atong basahon, no? Deuteronomy chapter 6. Okay, verse 1 hantod unsa ni? Sige, basahon lang nato. Sige, 1 2 3 go. Mana ninyo kini dito sa yuta ang inyong sa Ginoo na inyong Dios samtang nagakinabuhi kamo. Kung tumanon ninyo ang tanan niyang mga pamalaod o mga sugo nga gihatag ko kaninyo, magkakinabuhi kamo dugay. Verse 3. Pamati kamo o katawhan sa Israel, ug tumana ninyo pag-ayo ang iyang mga sugo, aron mahimong maayo ang inyong kahimtang. Ug aron daghan gayud kamo didto sa maayo ug mabungahon nga yuta, sumala sa gisaad sa Ginoo. So nakoy gusto i-highlight diri, no? Kani muna ingon sa Ginoo. Ingon siya, kaning basahon nato ning naka-green, naka-highlight. Kung tumanon ninyo ang tanan niyang mga pamalaod ug sugo nga gihatag ko kaninyo, magkinabuhi kamo dugay. So munang number 1, no? Mayon siya kung mo-obey mo. Number 1, namoy long life, no? Sa paingon niya. Kung mo-obey mo, mahimong maayo ang inyong kahimtang o mudaghan gayon kamo. So tulo ka buok iyang gingon diri, no? So ang blessing di ay pag mo-obey sila sa Ginoo, tulo ka butang, dugay nga kinabuhi, long life, no? Pero dili ni ganang dugay nga kinabuhi nga nag antos sa og sakit. Healthy ni, healthy, no? Long life, healthy. 2, adunay blessing, maayong kahimtang. Gusto ba mo maayong kahimtang? Amen. Gusto ba mo madugay buhi? Kinabuhi? Amen. O basta good health, no?
Namang guyuban, dugay lagi, no? Pero nasa hospital, bedridden or nanay tubo. Diba, lain kayo, ako siguro ako ana. Ako ana lang siguro ko Lord, di ba? Una no, long life, there's blessing, o ang ikatulong, mudaghan. You will have many children. Kung may anak, or na ay musunod sa inyo ha, no? Na mo'y ma-influence nga tao, nga kana, no? Muubay po sila sa Ginoo. Managhan. So, tulo ka po. Gusto ba mo aning tulo? Amen. Then, sa itong himuon? Obey. So, ingan yung katapad. Obey God. Ano? So, ang pangutana karon kani. What is the command to obey? Unsa daya ang atong tumanon? Unsa atong tumanon? Ana siya kung obey daw mo sa Ginoo, no, na ay long life, blessing, daghang children. Pero unsa man ang tumanon? Mo ni ang tumanon nato. Narag ako dito sa Deuteronomy 6 verse 4. Basahon na to. Pamati ka mo O katawhan sa Israel, ang Ginoo nga atong Dios maulang ang Ginoo. Higugma ang Ginoo sa inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kalag, ug sa tibuok ninyong puso. Ayaw gayud ninyo kalimti kining mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw. So mo ni ang sugo nga atong tumanon, no? Nga higugmaon ang Ginoo sa tibuok kasing-kasing, buok kalag, tibuok kusog. O sa English pa, you must love the Lord your God with all your heart, soul, and your mind and strength. No? Na ibang passages na ingon with mind and strength. No? Love sa Ginoo. No? Actually, Deuteronomy 5, gimension dito ni Moses ang si tawagan ni 10 Commandments. No? Kisay naka-memorize sa 10 Commandments. Si Pastor, sige pangutaan na ni. Kisay naka-memorize. No, wala ka-memorize. Muna, gi-summarize siya dire, no? Muna yung summary sa 10 Commandments. Ang first commandment God, 1 to 4, nagatalk nga siya about loving God, no? Love the Lord your God. Kung di mo, hindi nyo ma-memorize tong first 4, muna ni. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Ang ikaduha, kung saan ikaduha nga command? Love God. Ang greatest command, second, sa man? Love your neighbor. So, para dili ninyo malimtan ang greatest commandment o ang second greatest, tanaw mo og cross. Na ba'y cross dili? Di ba? Duha man na kalinya ng cross, di ba? Na ay, si tawag nga ng linya? Vertical. Vertical, napoy? Horizontal, no? Ang vertical, kasabutan na, love God, no? Hindi nyo malimtan. Love God. Ang horizontal, love your neighbor, love others, okay? Pero mas maayo yun, nga atong i-memorize, no, ang 10 commandments. Amen? Amen, no? I-memorize na to na. No? Kabalo ko, dagan na po kung kaila Kristiyano nga. Dugay na kasi na Kristiyano, pero agad sila ka-memorize, no? Random lang. Pero, kung di man ninyo, ayaw ninyo kalimti, love God, love others. Muna, no? Dili na to kalimtan. Munang ginaingon sa Ginoo sa ila nga, pag adto ninyo dito sa lugar nga naay flowing with milk and honey, daghang blessing, ayaw ninyo kahilimti nga higugmaon ninyo ang Ginoo. Amen? Para na ay blessing. Kung sa tong blessing, tulo, long life. Sa pa to? Blessing o daghang children. Nay musunod sa ilaha. No, na sila kung may children, siguro na sila ma-influence. Disciple, no? Musunod sa ilaha. Okay? Mo nang gusto ni God. So, again, ang principle number 1, no? Ang gi-remind sa ilaha, obedience equals blessing. Okay? Kung mutuman sila ani, no? Kung mutuman po ta ani. Kung higugmaon na to si Lord, na ay blessing. Number 2, unsay reminder ni God sa ilaha? Kani, maning reminder ni God. Saan na to? Teach God's law to the next generation, no? Basahon na to sa verse 7 kani. Tudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan, Isguti ninyo kini kung anaa kamo sa inyong mga balay, o kung nagalakaw kamo, o kung nagahigda kamo, o
ug kun mubangon kamo. Basahan na to sa English. Repeat Them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on on the road, when you are going to bed, and when you you're are getting up. Okay, so ang itudlo di ay ang paghigugma sa Ginoo, itudlo kakinsa sa mga kabataan, no? Sa kinsa tong musunod sa tuwa, atong itudlo, no? Paunsa daw pagtudlo? Talk. Hisguti kini kung ana ka mo sa mga balay. Oh, question. Nagahisgot ba ta about loving God, no? Or about lesson sa Bible kung naata sa balay? Ayan ang tubag. 2. Kani, ug kun nagalakaw. So kamo kung nagalakaw bang mo sa gawas, no? Inyong anak na siya gisaway. Gisaway na siya gisaway nga tao ba? Siyempre, ikaw as parent, hindi mo na i-correct na. Ingon biya si Lord na dili ta mag-judge, no? Kay ana yang naong. No? So, kung nagalakaw ba ta, do we talk about God? No? Mula pa sa sakyanan or kung naglakaw-lakaw mo sa park, no? O ganino, nagahigda kamo o kung mubangon kamo. Before ba matulog, naga-pray? Amen. Pagbangon, naga-pray? Amen, no? So, ano, no? Ang pasabot ani is itudlo gyud siya sa next generation, no? Kay after Deuteronomy, di ba, Book of Deuteronomy, unsay paghuman sa Book of Deuteronomy? Ha? Deuteronomy ay paghuman sa book ba sa Bible, di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Unsay sunod? Judges. Joshua, Judges, no? Kabalo mo unsay nahitabo sa ilaha? Di ba gi-remind sila ni Lord itudlo sa inyong mga kabataan? Kabalo mo unsay nahitabo sa Judges? Mo ni, no? Ug mo ni usa sa mga pinakasad nga verse sa Bible. Atong basahon. Judges 2:10. Sa dihang, Sa dihang namatay na ang mga tao niadto nga henerasyon, ang nagsunod nga henerasyon wala na makaila sa Ginoo, walay nasayran sa gipanghimo sa Ginoo alang sa Israel. Sa English, after that generation died, ang kaning nga henerasyon nilang istorya, kaning henerasyon nga nakasulod sa promised land. Katulang isulod na gid ba, nag-enjoy na sila sa blessing. Ingon siya, after ato nga generation, naay ning sunod nga henerasyon. O kani did not acknowledge the Lord or remember the many things had done for Israel. So Bisaya, ang henerasyon nga nagsunod, wala makaila sa Ginoo ug wala nasayran sa gipanghimangno, sa ipanghimo sa Ginoo, no, alang sa Israel. Meaning, despite sa reminder sa Ginoo sa ilaha, ang Israel nakalimot, no? Sad, no? Sad nga kita nakaila na ta sa Ginoo, pero atong anak wala, no? Sad siya, sad. Sayang na unta nga karon nga nakailan ako sa Ginoo, nak. Ikaw na ka kay karon ra ko nakaila sa Ginoo, karon dako nako. Ikaw maayo kayo kay bata ba ka, nakaila na ka sa Ginoo. Pero sadly, muning nahitabo sa Israelites, no? Wala nila gitudlo. Og ang ning sunod sa ilaha nakalimot. And I pray nga dili tama ani, no? Kay mo na ni atong chance, no? Chance nga tudlo nato sa atong anak, no? Sa gihimo, no, sa Ginoo sa atoa. Ug katong pag-love sa Ginoo, no? Mo ni ang reminder ni God sa atoa. Okay, so ina inyong katapan, no? Disciple your children, no? Or disciple the next generation. The next generation, no? Kinsa inyong anak, kinsa inyong silingan, i-share, no, kay morning command ni God. Sayang ba? Sayang ilang na-experience niya. Wala lang kabalo ang sunod na henerasyon. Okay? So, motto, ang number 1 reminder ni Lord, obey God. Number 2, teach God's law to the next generation. Okay? So, dili ta musundog sa mga Israel nga wala nila gitudlo, no? Sayang kayo. So, number 3,
5 lang ni kabuk ha. Number 3. Basahon na to. Do something to remind you of God's command. Okay? Kita mga tao, limtanon jud ta. Agree mo? Anytime makalimot jud ta. Kapansin mo na kanang ganing naka sa kwarto. Naka sa inyong kwarto ba? Ning gawas ka kay nakay kwaon. Bakikwaon sa sala or sa kusina. Pag-abot ni mo dito, kalimot ka sa imong kwaon. Or palit ba ka sa tindahan, pag-abot ni mo sa tindahan, kalimot ka sa imong paliton. Ka-experience mo na? Di ba no? May tawag siya. Kaya actually, alimtanon jud na no, nagyut time nga makalimot ta. So ingon si God, yang naay principle niyang itudlo diri nga ang mga Israel maghimo sila pamaagi no nga nag-command si God nga buhatan ni para ma-remember ninyo. Okay? Pasahon na to sa verse 8. Ang sayo sa verse 8. Kini sa inyong mga bukton o ibutang sa inyong mga agtang aron sa pagpahinumdom kaninyo. Isulat ninyo kini sa kilid sa mga pultahan sa inyong mga balay o sa mga ganghaan sa inyong Lungsod, no? So, ingon si, after sa verse 7, no, siya, nga, i-love na to si Lord, itudlo sa mga bata, ingon siya nga, ihigot kini sa inyong mga bukton. Ang unsa ang ihigot? Katong commandment nga, to love the Lord your God. So, saan man na paghigot? Itato. Masahon man. Nga ingon diri ihigot niya, unsa pa gyud ibutang sa inyong agtang, no? Agtang. Pwede gid malimtan, no? So sa Bible og napaday isa, isulat daw kini sa kilid sa pultahan, no? Siguro pag sulod sa balay, pare ana na verse, no? Anak siguro pasabot anak, no? Pasabot, do something nga ma-remind mo, no? Or nga ma-remind mo to love the Lord your God. Okay? Pag mugawas ta diri sa gate, tayo sa mga naga-drive na ay ning kalitlag ana sa inyong atubangan, no? Nakalimot mo nga to love God di ay, no? Suko na noon kay imong gigukod no, no? So dapat na amoy reminder, no? Kabalo mo sa gihimo sa mga Hudyo, mga Jews, mga Israel, mo ilang gihimo, mo ni ilang pag-interpret ani, no? Na sila ginatawag nga tefillin. Tefillin. Gusto mo ng tefillin, no? Pa-zoom daw ko sa kanang lalaki kanino. Pa-zoom daw ko. So sa iyang agtang, na siya gibutang murag box. Sulod sa box, nanay Bible verse. No, literal yun lang pagkuhan nga. Di ba, yung siya nga, ibutang daw sa imong agtang. Iyag yung ibutang siya. Agtang, taas pa sa agtang, no? Kunya, gitali sa iyang bukton. Ano ko sa baba, no? Gitali, yun na po yung box nila, o na verse, no? Okay, so, sibog tagamay diri, sibog. Ana. So, munang pipilin, no? Tefillin. Wala siya. So, morning prayer mo ni, or phylacteries, no? Sa Hebrew, no? Called tefillin sa Hebrew. Kani ginasuot ni siya sa mga Hudyo nga lalaki, no? Each weekday, morning during prayer. Paligid daw sila kalimot, no? So, kayo lang application na ay duha ka leather box na diri sa agtang ug napod sa bukton. Di tali nila sa ilahang diri. Literal ilahang kuan, no? Pagsabot adto, no? Napoy isa diri nga application nilang gihimo. Kaning mezuzah. Kabalo mo sa ni? Di ba ingon dito sa verse nga isulat ninyo kini sa kilid sa inyong pultahan. Nung nagyud sila, literal yun ilang gihimo, no? Sa kilid silang pultahan, na small case dira mo kana, no? Nga scroll na siya. Ug dira sa sulod naa dira ang verse no nga atong Deuteronomy 6 no tong gibasa nato nga love the Lord your God with all your heart, no? Kaya hear O Israel, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. So naa dira nakabutang. No, para ma-remind sila, no. Pero syempre sa tuang panahon karon imagine na gud niyo mo ato mall magmuna yung suoton. Di ba ito katawanan tanawon?
Di ba? Kay ilaha man ning kultura, no? Pero sa tuwa, ako pangutan na sa inyo ha. How do we apply it today? Na kanang atong ibugko sa atong kamot, atong isulat sa butang sa agtang, o isulat sa kilid sa pultahan sa balay. Kung saan man nato na pag-apply nga principle. Siguro, karon namatay smartphone. Siguro natay kanang wallpaper sa atong smartphone, Bible verse ba? Ma-remind ta. Para anak, siguro anak po, no? Pagsulod sa balay na verse, memory verse, no? Kay kita man gud mga tao, makalimot jud ta, no? O actually kung tan-awon ninyo inyong Facebook, namatay Facebook tanan, no? Di ba? Kung unsa imo ginatan-aw, kita ni ato kag Shopee, nag-search ka og tawagan na pangluto ka ng pan ba, frying pan. Pag abot nimo sa Facebook, matingala ka nganong akong mga ads sa Facebook, mga pangluto naman po. Na ginatawag nga algorithm. Dira nimo mahibalan kung unsa gyud imong ginatan-aw, no? So kung imong algorithm puro binuang, siguro puro binuang imong ginatan-aw. Mo na kung asa-asa mo gud mo tanaw, daghan tag makita ba? Lahi-lahi ato makita. Lahi-lahi ato makita sa social media. So mo na importante gyud nga naagay butang nga mo remind sa tuwa, no, to love the Lord your God. So sa ako minyo man ko siguro. Ano ko? Ay, wedding ring, no? Remind ko kita ko gwapa. Uy, minyo man day ko. Ano ba? Remind, makalimot man, di ba? Tawag sige. Tatawag na ito sa mo, naigwapa mo, ano siya gid sa ko. Remind, para ma-remind, kay pag mo gawas maguta, daghan tag makitaan, nilahi-lahi, no? So, nagi something nga mo remind sa tuwa, nga, balik ta dito nga, to love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, and strength. Amen? Amen, di ba? Remind you ta. It could be, na ay mo'y alarm sa phone. Ay, ani nga tayo, mag-pray ko. Magbasa ko Bible, ana. Or it could be na kay every week, pareha na ginahimo ninyo. Every Thursday, the Bible study mo. It's a reminder, no, sa kabisi sa week, posta na take time to reflect, no, mag-study sa Word ni God. So, ana, no, muna ang pag-apply nato sa karon ani nga principle. Para dili nato malimtan. Amen? Amen. Do ka na. So, karon God's, no, unsa to mga reminder ni God? Number 1, obedience equals blessing. Number 2, teach God's law to the next generation. Number 3, do something to remind you of God's command. And number 4, ikaw Pat, do not be complacent or sabi siya paayog kumpiyansa. Gi-remind sila ni Lord, pag abot ninyo dito, na-enjoy naman ninyo ang blessing, ay mo kumpiyansa, no? Basahan nato sa verse 10, ano? Bisaya, 1, 2, 3, go! Diyos, dito sa yuta, nga iyang gisaad, nga ihatag sa inyong mga katigulangan, nga si Abraham, Isaac, ug Jacob. Kining yutaa may dako ug mauswagon nga lungsod, nga dili kamo nagtukod. May mga balay, usab kini nga puno sa maayong mga butang. Dili kamo naghago. May mga atabay nga dili kamo ang nagkalot. Ug may mga tamnan sa ubas ug sa mga kahoy ulibo nga dili kamo nagtananom. Ug kung makakaon na gani kamo og mga busog, unsa daw? Bantay kayod kamo nga dili malimtan ang Ginoo. Okay, so ingon sa ni God sa ilaha nga pagdad-on na gani mo sa Ginoo, araw sa English, when the Lord your God brings you into the land, pag naana mo dito, no? Na ay dagko nga city, no, nga dili ka mo naghimo. Mainyuhan na to. Na ay balay nga puno og mga butang, no?
nga dili kamo ang nagbutang dito. Naay mga vineyard nga dili kamo nagtanom, naay mga tanom ba nga dili kamo. Ug ingon na Ginoo, pag nakakaon na mo ani og mga busog, siya, or sa English, hala siya, when you eat and are satisfied, pag natilawan ng ninyo tong kuan ba, pra katong land flowing with milk and honey, mo niyang reminder no, be careful na you do not forget the Lord who brought you out of Egypt in the land of slavery. Kaya actually, sa panahon nga adunay abundance ba, kanang naay blessing, dili gyud ta atakehon sa kaaway, no? Makalimot ta sa Ginoo kay syempre na naman ang tanan sa ato, no? Sometimes makalimot ta kay ano tanan sa kuha. Pero pag abot gani sa problema, katong ning linog, kusog gayo, Lord, tanan video makita mo, Lord, tabang Lord, tabang Lord. Pag-abot sa problema, pero pag-abot sa great blessing, gamay ra kang makaduog na matawag pag Ginoo, kay na naman ang tanan. So mo to gi-remind sila sa Ginoo, ayo mo kumpiyansa. Pag-abot niyo didto, no? Be careful, pagbantay gayud kamo nga dili ninyo kalimtan ang Ginoo. Amen. So again, pag-abot sa blessing sa tuwa, i-remind mo sarili nga dili yun nako kalimtan ang Ginoo. Ingnasin mo sarili, dili nako kalimtan ang Ginoo. Kalimtan ang Ginoo. Okay? Pero ang nahitabo sa Israel, nakalimot sila. Kalimot magani sila, tudlo silang anak, no? So mo to, mabasa ninyo sa Judges nga naay time nga ma-okay na sila. Makalimot sila sa Ginoo niya. Magka-problema sila. Manawag na pud sila sa Ginoo. Ma-okay sila, makalimot na pud sila sa Ginoo. Mo nang nahitabo sa Israel sa Book of Judges, no? So dili nato kalimtan, no, pag-abot sa blessing. Again, number 1, unsay reminders ni Lord? False blessing. Number 2, teach God's law to the next generation. Number 3, do something to remind you of God's command, no? Number 4, don't be complacent. Ayaw kumpiyansa. Number 5, muning last no, number 5. Tell others of God's goodness in your life. So, atong i-share, no, sa ubang tao, ang na-experience nato sa Ginoo. Amen? Ka-experience ng blessing, i-share nato sa ilaha. Sa may ingon diri sa verse 20. Atong basahon, medyo taas-taas ni, pero ito ni tiwasod. Sige, sige, verse 20 and go. Sa umaabot nga panahon, kung mangutana ang inyong mga kabataan, unsa ang buot ipasabot sa mga pagtulunan nga tulumanon o mga labda nga gimando kaninyo sa Ginoo nga atong Dios. Okay, pag-abot daw sa panahon, kung mangutana ang mga kabataan, sa may pasabot aning mga pagtulunan, no, or decrees and laws na gihatag sa Ginoo. Sa ito ba? Ingna sila mga ulipon kami kaniadto sa hari sa Ehipto. Apan gipagawas kami sa Ginoo gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang gahom. Gahom. So, ingon daw nga kami tong una, mga slave me, no? Gikan tag Egypt atong mga ninuno ug pinaagi sa power sa Ginoo, nakahawa ta didto, no? Dili na ta slave. Unsa pa, padayon na to. Nakita namo mismo ang daghang mga milagro o katingalahan mga butang na iyang gihimo sa pagsilot sa mga katawan sa Ehipto. Apil na sa ilang hari o sa tibuok niini nga panimalay. O gipagawas niya kami gikan sa Ehipto aron dadon niining yuta na iyang gisaad sa atong mga katigulangan. So iyang ginarate, no, nga nakita namo ang mga milagro sa Ginoo, no? Naami dito katong mga plague, no, gipagawas mi, giyang gisilot tong hari, no, sa Ehipto. Gipagawas mi sa Ehipto o padulong dito sa gisaad niyang katong yuta, kaning promised land ba sa ila pang mga katigulangan. Verse 24. Gimanduan kami sa Ginoo nga tumano namo kining tanang mga
katulumanon ug mutahod kaniya na atong Dios. Karon magmauswagon kami kanunay ug magkinabuhi ug dugay sama sa nagahitabo Karon. Okay, verse 25. ug kung tumalon lang nato pag-ayo kining tanan sugo sa Ginoo sa atong Dios, sumala sa iyang gimando kanato, mahimo kitang matarong sa iyang pananaw. So, ingon diri nga kung moabot ang panahon na mangutana ang mga kabatanunan, nganong naaman ta diri nung tumanon man nato ni. Again, i-share nato ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Amen, para makabalo sila, di ba? No? Sila ma-inspire ay ana di ang Ginoo, no? Mga slave day amo ang mga ninuno tong una, gigawa sila na milagro ang Ginoo gihimo silang kinabuhi ug karon na sila diri sa promised land nga nag-enjoy sila sa blessing. So I hope ana po tanong na tao mangutana sa tuwa, Brad, ganun kalma makay ka Brad. Ani mo guna. Nakita ko si Jesus, ana share na to, no? Kung nag-Bible study me, ana share na to, no? So that they could also experience ang blessing, no? Gikan diha sa Ginoo. Amen? So ang dakong pangutana karon, asa naman ta karon? No? Asa na ta sa atong kinabuhi karon? Ayan, where are we right now sa atong kinabuhi, no? So as we journey, no, dito padulong sa katong gina-promise ni Lord sa tuwa, nga promised land, no? Wala ko kabalo unsa nang itsura sa inyo ha, or maybe sa tuwa karon ginatanaw na to siya as kana ganing mga steps. For example, parent ka, na kay anak karon, ay mo gusto mahuman gyud siya eskwela, no? Siguro mo na imong goal, no? As you journey with that, timan ato ning timanan kaning mga reminders sa Ginoo. Or estudyante ba ka, ang imong goal makatiwas og eskwela, no? As you are going near, no, nga mahuman nimo pag-eskwela, timan-an nato nino. Sa reminder ni Lord, 5 ka butang, obedience equals blessing. Kung unsa man na imong ginahimo, again, no, ang unsa tong command ni God, to love the Lord your God, no, with all your heart, soul, and strength. Mubay ta na ay blessing. Number 2, God's law to the next generation. Sa atong mga anak, sa atong mga silingan, atong itudlo, no? Number 3, do something to remind you of God's command. Okay, makalimot din ta. Number 4, do not be complacent. Ayaw kumpiyansa nga pag naana ang blessing, no? Nauman na kag-eskwela nga kalimtan na nimo Ginoo. Kay pag-abot magud nga point, dira gyud ta atakihon sa kaaway. So dili nato kalimtan. Di ta magkumpiyansa. Number 5, lastly, others of God's goodness. Sige, before ko mag-end, magampo ta. Lord, daghan salamat, Lord, sa imong pulong sa muha karong buntaga, Lord God. Thank you for reminding us, Lord God, na as we journey, Lord, sa among kinabuhi, and as we Lord God, ginapray na mo tong gusto ginamo, Lord, na mahitabo, Lord, according sa imong will nga ginamind mi nimo, Lord God, nga to love you with all our heart, soul, mind, and strength. And I pray, Lord God, na kini, Lord, amo gid siyang himuon, amo siyang itudlo sa among sunod na henerasyon, sa among igsoon, sa among mga anak, silingan, Lord God. Ug kami, Lord God, ma-remind always nga mo-obey jud mi sa imo, Lord. Kung nagalisod mi, Lord God, I pray, Lord, nga tabangan mi nimo, Lord God, sa among mga struggle, and I pray, Lord, nga dili mi magkumpiyansa, Lord God, in times nga naay abundance, naay blessing, kay sometimes makalimot jud mi, Lord, and we ask for forgiveness, Lord God, if ever malimtan ka namo, Lord God, tungod sa mga na-overwhelm mi, Lord, sa blessing nga among nadawat. And I pray, Lord, nga we will continue to tell you of your goodness, Lord God, sa ubang tao. Nga dili na mo siya itago nga kami lang, but we will share you, Lord, who you are, Lord, sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, ani mga butanga. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Na-bless ba ta? Amen. No? So, dito na ito makita no, sa message ni Pastor Dave from the book of Deuteronomy
ang importance sa first, you have to know God's law. No? Dapat kabuluta. We have to read the scripture, we have to memorize the commands of God in the Bible. Ikaduha, we have to apply it today. Na sila pamagi to apply it sa una, karon we have to apply it today. No, nagag-up sa cellphone, maka-download ang Bible, kasi maghatag ko siya verse for the day sa atua. No? Or even pa ni Pastor Dave, mag-remind sa pwede ta maka-save og memory verse or atong alarm nga pray ta. No? Kaya it's important to meditate. Unsa nang meditate? Nguyaon ba? Ikaon kayo itulon dayon. Basa, murag pagbasa wala ka nang gunaon na unsa mo gibasa. Murag hang nikaon nga wa nimo usap. Pagbasa nimo, reflect, usapa imong gibasa. And then ang ending na, that's the time nga imong itulon nga ma-apply nimo sa imong life. Kung di nimo usapon, sakit mo yan. Dati mo yan. Oh, mo nang di ba anak ko nang reading God's word. Di lang kay pagsulod sa kutsara sa baba tulon. Murag gibasa, walay reflection. Ang reflection mo nang pagbuyan. No? Kung atong i-apply sa itong life, important gina application. Pag ma-apply na to, testimony. I-bless ba ta sa Ginoo sa effect sa tuwa? Nga di daday malit dali mo suko. Generous ta, pasaylo ta. Ano ta ba? O kung dati wala tayong confidence, kabulo na ta mo storya, di na ta hilumon, no? Share na to ang goodness of God sa uban. Yung gusto na ko i-add, no? Napo na ingon nga verse sa Bible nga, I'm not sure kung na-mention ba to ni Pastor Dave nga, in the last days, ana si Jesus, siya, I will write my law into the hearts of people. Tama, di ba? He will write it, no? Pakitaan akong reference, ha? I will write, there is Hebrews 8:10. Ana dire, og napot sa Jeremiah 31, nga ang ingon dire, Jeremiah 31:33, no? Napo din siya sa Old Testament. Basahan ako, no? Ano siya dire, this is the covenant I will make with the people of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Kani mo ning gina-reference kay Jesus. Pag ang Holy Spirit nasa tong heart, isulat na si Ginoo ang iyang balaod ug iyang pagkamatarong sa tong kasing-kasing. Itinuod gina makalimot kita. So mo na maminaw kita sa Holy Spirit, basta nag-Bible, mag-reflect ta, maminaw ta sa Holy Spirit para naagid sa tong sulod ang balaod sa Ginoo. Amen? So, Ginoo, thank you Pastor Dave. Karon manindog ta si Ate Christine ang mag-lead sa tuang worship niya, mag-closing prayer ta. Faith, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's the word that will bless your heart. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. The one we can
bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. All about it. I'll bring you more than a song. 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 It's all about you, Jesus. Thank you. Pagamputan. Amahan namo nga naa sa langit, Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Salamat o Lord nga imo ming gihigugma, tungod sa imong gugma imo ming gipahinumduman na pud karong buntaga nga kami mutuman sa imong mga sugod. Aron kami makabaton sa imong mga saad na panalangin. Lord, thank you sa imong pulong. Ug Lord, tabangi kami nga sa application namo ani magbutang mig mga verses sa among balay, amo gyud ning iistorya sa among mga anak, inig manakay mig sakyanan, inig manuroy mi sa mall, inig mga tulog mi sa balay, o mangaon mi sa among kananan. Tabangi kami, Lord, nga amo kang hinumduman. Ug una, Lord, dapat memorize mi og verses. Tabangi mi nga sugod unta karon maka-memorize mi isa ka verse sa isa ka bulan. Aron sa isa ka tuig doon na may 12 nga verses nga na-memorize. Ug amo ning balik-balikon mo sama sa imong gitudlo namo. Now, Lord, nga imo ming remind ani og hatagan kami og kasing-kasing nga amo ning himuon, Lord, sa kinasing-kasing. Sa among pagpanguli karon, we pray for your protection. Lord, ang nangabasa og ulan, bless them, because in spite sa ulan, manganhigyod kami aron sa pagsimba ug daig kanimo. Tumana ang imong saad, Lord. Bless your people and guide them. Give them joy and give them peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ang buntag, maglingkod sa tanan.
Na daw announcement. Because of the message this morning, I was reminded that the church has to distribute Bibles for our young kids, no? I saw magod, I think, post man siguro ko kay Melody, na kabalo na mo basa si Rich. You know how to read already, Rich? I saw you reading. Okay. So, anyway, we have an extra Bible. I have to give it to Rich. Kay, ako sa disulatan, no? Kay mo lang yung pangalan niya, Rich. Personalized man po din nga butang stickers, but dili ko magulat sa stickers. Ako siya ni ihatag kay Erich. Ato lang butang stickers next Sunday. No, so Erich, this is for you so that you will grow the knowledge of our Lord Jesus Christ. So we'd like to ask the parents to come here para picturean mo dire. Mo kiniliwat ni Johnny. Mo tawagan ni Johnny girl. Okay, so Pastor Lee, can you Picture, red sa kumata niya. Ganda, natanaw dito. Okay. Matingala niya mga anong English speaking man ni si Erich kay nagatanaw gyud sa YouTube, no? So encourage your children diha na tanaw sa YouTube. Sige, thank you. So kana after this katong wala pay Bible, please approach me kay ato ang budgetan nato. Katong gusto nga naay Bible, even to those students or high school or college nga wala pay mga personal Bibles, no? Kay mo na ang pinaka-importante sa atong simbahan, no? Kana Bibles, no? Kay unsaon nato pag basa, pagmuya sa pulong sa Ginoo kung kita mismo dita nagabasa ang Bible. So I encourage also to those katong wala pa nag-attend og Bible study, na atay Bible study diri every Thursday 7 p.m. Pero actually sayo-sayo pa na sila kay mangaon man na sila. Grabe man nila ang kaon diri, no? Mangaon na sila, bisag nangaon na dito. Mangaon gyapon diri. Ana na sila, no? Busog na sila sa pulong sa Ginoo, busog pud ang mga tiyan. Oh, so prepare. Katong na mga bata, okay ra. Johnny, pwede ra mo kay naapoy mga bata diri kay like for example sila ni Chesa og ni Louie, dalang po nila mga anak diri. Nara na diri, gasuri-suri na ang mga dagko mo join sa Bible study. So pwede ra. So kung mo ani mo diri, musayo mo o diri na mo mga on, okay ra pud, no? Kay kami ni pastor, pag mayon sila magdala sila pagkaon, paspas may mamulutog kanon. ang bisa pa mayon sila heavy snacks. Pero pag tanaw pa, muraw na milig pa ni hapon. So, apasa na mo na og kanon, no? So, ana lang. So, please join every Thursday. Adjust na 6 p.m. to 7. Mag-start na gid na. No, pag na-Bible study, pag humana na prayer time. Kay para mag-grow gyud mo diha sabay sa Ginoo, no? Kay ang growth man gyud nato diha is kana personal nato time sa Ginoo and ato pong time kauban sa ato ang mga igsoon diha sa Ginoo. Amen? So, if ganina, as I listen to Pastor, sabi niya siya, hapit na ang Pasko. Pero moagi pa tag Halloween. Pero as Christians, we don't deserve Halloween. But anyway, mag-pray ta, planta for the Christmas, Halloween, for the decorations, for the beautification of our church. Kay this is an outdoor church, no? Wala man tayong wall. Murag kinira man atong wall, pader, no? Outdoor ni siya. Napasalamat nga, wag yung talaga renta, no? Dako kay nagpasalamat na wala tay pason nga renta. Kay kung na pason, basig mo preach atong mga pastor nga 10%, you have to give your 10%. Mana jud, no? Ya wala po tayong gisulbahan ng mga pastor. So wala man. So okay lang, wala tay pason. So kung muhatag mo para sa Ginoo, mo na nga ipalita tong mga Bibles tabang tag-ubang churches nga
kanang dapat na bangunon kanang matagi church nga ginatabangan nato dito sa Compostela, no? So o kanang mga igsuon nato na nga inanga nato tabang bisan dili igsuon diri kauban nato sa simbahan nagatabang gihapon ta. So ang ato ang ginahatag sa Ginoo para gyud na sa kalihukan o nagisugdan sa atong Ginoo nga Hesukristo. Amen. Amen. Kay kung dili ta mohatag, dili po ta ma-bless. Tama? Mura ko nagkanang kita ba mo anang cup kanang bubo ka, mububo. Pag mububo ka, pag sige nag-awas, kanang awas mo adto po na dito sa nangailangan. Pero kung di ta mububo, usa pag-awas, no? Sama sa giingon sa Psalm 23 nga, my cup runneth over. Kasi pasabutan na, ang ako ang panudlanan, awas-awas. Ang problema ang magod sa tuwa, magbuol tagwatay ang sudlanan sa tumugas. Ang atong kagulan. Di ba? Normal na sa tao kay mukhaon mo jud tulo sa isa ka adlaw. Pero ayaw, sulayig yun ang Ginoo. Hatag daw mo para sa Ginoo. Di ba kanang panudlanan ninyo awas-awas. Mora jud nag-test sa Ginoo sa Malakay nga sulayi ko ninyo. Sulayi. Dili ang tao miyog sulayi ko. Mismo ang Ginoo nag-ingon sulayi ko, no? Kung dili ba kamo ang blessing sa Ginoo awas-awas. Baka kun ba ang Ginoo? Dili. Baka kun bata usahay, no? Tinuod ta. So the Lord will never fail us, no? Usahay ma-fail pag nato ang ato ang bana, asawa, no? Ma-fail, we fail them. Ano man? Makalimot man ta, love na tong Ginoo. Makalimot po ta nga love po na to sila. Makalimot po ta nga love na to atong mga anak. Magyaw-yaw dayon, no? Labi na dili katong ingon nga ang lolo nako, ang ako na tatay dai mo study nya atong mga anak sige lang gunit cellphone. So wala. Sige lang nag-play. So ana lang jud na. So approach me after our worship service to those wala pay Bible para atong budgetan. Amen. Amen. So actually na matay kwarta, no? Pero ato nang we have to sit aside, no? For that purpose. Dili pwede nga ora-ora, no? So ato nang budgetan. So praise the Lord and mga pinatakay tama-tamang kapikay lagulan. Okay. Guys,